Napasigaw sa takot ang ilang residente sa Davao Oriental nang yumanig doon ang magnitude 6.4 na lindol pasado alas 11 na umaga. At sa lakas ng lindol, nagbagsakan ng mga gamit sa isang opisina at napatakbo ang mga tao sa pamilihan. Naitala ang sentro ng lindol sa dagat sa silangan ng Manay, Davao Oriental. Naramdaman din ito sa mga kalapit bayan at lalawigan sa Mindanao at Visayas. Apo sa FIVOX, Philippine Trench ang pinagmulan ng pagyanig. Namataan ngayong gabi sa Bulkang Mayon ang peligrosong uson o yung pong pinaghalong mainit na bato, lava at gas mula sa bulkan. Patuloy rin binabantayan ang banta ng lahar lalo't may mga pag-ulan sa Albay. Saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, nasaksihan nga natin mag-alas 8 ngayong gabi yung pagdaloy ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson mula nga sa crater ng Bulkang Mayon. Pia, maraming punto talaga na malakas ang pagbaba kaya naman tila gumuguhit ito pababa ng bulkan at may puntong para na itong nagbabagang mga ugat ng puno kapag nagkasabay-sabay ng pagbulusok pababa mula nga sa bunganga ng Mayon. Mas kita na aktibidad ng Bulkang Mayon ngayong gabi dahil mas maayos na ang panahon, hindi tulad sa maghapon na naging maulan. Ito yung tinatawag na banaag o pagliwanag ng bukana ng Bulkang Mayon dahil sa lava na nakunan ng FIVOX pasado alas 6:30 ngayong gabi. Tanaw din ang pagdaloy ng uson o pinaghalo-halong may init na bato, lava at gas. Tinatawag din niyang pyroclastic density current na naitala rin ng 16 na beses kaninang hapon. Naitala rin ang di bababa sa 100 at 31 rockfall events o pagdausdos ng mga bato sa nakalipas na 24 oras. Pinaghahandaan din ang posibilidad ng lahar lalo't may mga pag-ulan sa Albay. May mga deposito po tayo na nasa dalisdis ng bulkan and pwede po ito ma-generate as lahar. So kahit nakatira po tayo malayo dun sa permanent danger zone, pero kung nakatira naman tayo malapit sa mga ilog na nanggaling pa yung bunganga ng ilog doon sa dalisdis ng bulkan, ay pwede po rin doon pagdaanan ng lahar. So kailangan po natin mag-ingat lalo na kung may torrential and continuous rainfall. And again, pag napansin natin ito, then mag-evacuate po tayo. Nakikita po natin around January 9 hanggang January 10, nandun pa rin yung effect po ng shear line. Bagamat aasahan po natin simula po bukas, more on mga light to moderate rains na lang. Nakataas ang alert level 3 sa bulkan at umaasa ang FIVOX na hindi na umabot sa level 4. Anything can happen, pwedeng magbago yung parameters natin. Kung biglang dumami yung volcanic earthquakes natin, kapag may lava flow na at mas mahahaba, kapag meron na tayong lava fountaining, yun yung itataasan na natin to alert level 4. Kapag nangyari yan, pinakadelikado ang permanent danger zone dahil sa loob lang daw ng 1 oras ay pwedeng rumagasa rito ang uson. It travels very fast, hundreds of kilometers per hour. So pwede kang, it can incinerate everything on its path. Bahay, tao, vegetation. Kaya mahalagang ilikas ang mga nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Sa Tabaco City, halos 800 ang lumikas. 256 sa kanila ang dinala sa Buwang Evacuation Center. Tinatapos pa ang construction sa gilid nito, pero ginamit na para may matuluyan ang evacuees. Kadaalan kami ng lahar kasi dinadaanan lagi yun ng pag magbaha siya, dinadaanan ng baha marami. Hindi kami makadaan. Napakabigat sir kasi sabay-sabay po yung ulan, yung kaba sir papunta rito. Siniguro ng City Health Office na sapat ang sanitasyon sa evacuation center. Para maiwasan na yung mga nakakahawang sakit tulad po ng ubo-sipon, lalo na po ngayon malamig. No, we have ubo-sipon and of course po yung mga waterborne diseases like diarrhea. Yan. And isa din po sa binabantayan namin is yung mga skin diseases. Nasa San Antonio Evacuation Center naman ang 22 pamilya. Mahigpit ang mga pulis para hindi mapasok ng mga hindi otorisado ang 6-kilometer PDZ. Pero sa dulong bahagi ng danger zone, binalikan ng ilang residente ang kanilang mga alagang hayop at kabuhayan. Hindi, nagbababaan naman kami. Para nag-ano lang kami ng yung mga hayop. Yung pamilya ko, nandun na. Para yung tindahan ko, binuksan ko, kahit saglit, may mga tao pa man dito. Ayon sa mayor ng Tabaco City, may pwedeng pagdalhan sa mga alagang hayop. May animal shelter tayo sa San Antonio.
Kasama yun sa meeting namin. Kasama yung agriculture namin, yung city agriculturist namin, officer, na sinabi yung mga kapitan, kung may mga ganun, mga alagang hayop o animal, dalhin sa animal center. Ang mga nakatira sa labas pero dikit sa boundary ng danger zone, nakahanda ring lumikas kung kailangan. Meron kaming data ng 7 to 8 kilometers extended and buffer zone. Documented na po sila and ready for evacuation din po. Tuwing nag-aalborot ang bulkan, umaabot ng 3 hanggang 4 na buwan ang mga tao sa evacuation center. May parating na ayuda mula sa probinsya ng Albay at DSWD. Gulay, meat, and then chicken. Yun na lang po ang ipopurchase namin. Pero mag-uusap kami ngayon. Mag-uusapan namin yung budget kung paano yon. Mahigit 1,000 residente naman mula sa 6-kilometer permanent danger zone na sakop ng bayan ng Malilipot ang lumikas. Pero 10% pa ang hindi na ililikas. Na lang kami walang mapuntahan. Kaya sa Muya, kung saan ang available. Oo. So hirap po kayo kung saan kayo titira, ma'am? Oo. May gusto bumalik, eh sabi ko kung pwede, wag na muna. Kasi nandyan sa ano naman yung mga military natin dyan. Gagawa naman namin ng paraan para maging convenient sila sa evacuation center. Pia, doon nga sa updated na tala ng Public Information Office ng Albay ay umaabot na raw ng nasa 400 pamilya at counterpart niyan, Pia, no, yung nasa 1,500 na mga individuals yung lumikas na dahil nga sa pag-alboroto ng bulkang Mayon. At Pia, inaasahan nga na mas tataas pa ang bilang niyan sa pagdaan ng mga araw. Live mula dito sa Tabaco City sa Albay, ako si Ian Cruz para sa GMA Integrated News, ang inyong saksi. Hindi po alintana ng mga deboto ang mahabang pila para makalapit sa Poong Jesus Nazareno sa unang araw ng pahalik sa Quirino Grandstand. At kagabi pa nakapila ang marami po sa kanila. Saksila si Jamie Santos. Jamie? Pia mula sa iba't ibang panig ng bansa, hindi man magkakilala pero pinagbuklod ng iisang pananampalataya ang mga debotong nagpunta rito sa Quirino Grandstand para sa pahalik sa mahal na debotong mahal na Poong Nazareno. Bitbit ang kanilang panata, panalangin at pasasalamat. Pero ilang deboto ang nagalit matapos maantala ang pag-usad ng kanilang pila. Ngayong taon, nagpatupad ng pagbabago para sa isinasagawang pahalik upang maging maayos ang daloy ng mga deboto. May itinalagang mga entry point para sa pila at hiwalay na exit route para sa mga tapos na. Isang one-way flow na layong maiwasan ang salubungan at siksikan sa mga kalye sa paligid ng Quirino Grandstand. Pero ilang deboto ng mahal na Poong Nazareno ang nagalit dahil matagal raw bago umusad ang pila. Kagabi pa raw nakapila ang karamihan sa kanila. Matapos kasi ang isinagawang misa kaninang alas 6 ng gabi para sa mga volunteer, hindi na sila bumaba sa entablado at pumila na sa pahalik. Ikinagalit ito ng mga debotong nakapila. Napaiyak na nga ang isang nakausap ko na alauna pa lang ng madaling araw nasa pila na. Kami naman ang unahin, ayun naman nagsimba lang yung mga yan na. Oho. Dapat yan pinapaalis na. Oho. Kami yung naghirap. Alas 8:30 ng gabi nang umusad ang pila ng mga deboto. Sa bawat hakbang sa pila, dama ang tiyaga at pananampalataya. Handa silang maghintay dahil para sa kanila, sapat na ang ilang segundong makalapit, makadaupang palad at makapagsumamo sa poon. Ilan nga sa mga debotong matyagang pumila, hating gabi pa nandito, kasama maging mga batang kaanak. Ang tagal mo kong nag-antay. Opo, ganun talaga sakripisyo. Ganun talaga pag gusto mo talagang umano sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Una sa pila ng pahalik ang ginang na ito na alas 8 pa lang kagabi ay nandito na. Ang pagod, wala kang mararamdaman dyan. Tingin niyo bakit wala kayo nararamdaman? Nakabantay sa amin yan. Oh.
Pia, mahigpit ang pagbabantay ng mga miyembro ng IHOS at ng mga pulis na nagpapatupad ng crowd control dito nga sa Quirino Grandstand. May nakaantabay ding medical teams para tiyakin ang kaligtasan at ang kaayusan ng lahat. At as of 9 p.m. Pia, ayon sa Manila Police District, nasa 4,000 na yung crowd estimate. Live mula rito sa Quirino Grandstand para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nagpaliwanag po ang pamunuan ng MRT matapos mag-viral ang video ng siksikan ng mga pasahero sa platform ng Cubao Station nitong Lunes. Sa dami po ng pasahero sa platform, halos wala nang mapwestuhan ang mga pasaherong galing sa escalator. Saksi, si Mark Salazar. Viral ang video na ito nakuha sa MRT Ortigas Station kagabi. Hanggang kalsada ang pila ng mga commuter na paakyat sa istasyon. Bago yan, ganito naman katindi ang siksikan sa platform ng MRT Cubao Station, southbound. Mag-aalas 7:30 ng umaga nitong Lunes. Sa sobrang dami ng tao sa platform, halos hindi na makatungtong ang mga pasaherong galing sa escalator. Paliwanag ng pamunuan ng MRT sa panayam ng Super Radio DZBB, wala namang delay sa mga tren noong araw na yon. Grabe talaga ang volume noong January 5. Hindi po bumagal eh. Ang nangyari lang dito nung tiningnan namin yung CCTV, 2 minutes bago dumating yung tren, nagpaakyat na. So dapat dumating na yung tren, nakalabas na yung mga pasahero bago tayo magpapaakyat ng another batch. Sa pag-iikot ni MRT3 General Manager Michael Capati sa Cubao Station kanina, ipinaalala sa security personnel ang dahan-dahang pagpapaakyat ng mga pasahero sa platform. Dadamihan na raw ang nakadeploy na security personnel sa mga istasyong dinadagsa kapag rush hour. Dagdag ng pamunuan ng MRT, may mga ginagawa para dumami ang tren at mapaiksi ang 3.5 minutong paghihintay. Sana nila ay maayos na yung 45 bagon na inire-rehab. Magiging operational na ba yan? Yung 45 na yan within the year? Hopefully po, depende sa performance ng CRRC Dalian na ma-comply nila lahat yung requirement. Mapapatakbo po natin yan. Ia-upgrade din aniya ang mga istasyon para mas maging komportable. Mag-i-start na kasi to by February. I-rehab na to, i-repaint, papalitan ng mga tiles and everything. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.